Mag-uumpisa ang storya sa isang bilangguan sa lungsod ng Zulu. Sa loob nito ay kinakausap ng bida nating si Zhou Fan ang nakakulong niyang ama. Hiniling ni Zhou Fan sa kanyang ama na sabihin ito sa kanya ang totoong nangyari noong nagkaroon ng pagsalakay ng mga halimaw sa lungsod ng Sierra na siyang ikinasira ng nasabing lungsod. Gusto niya nga raw malaman ang buong katotohanan upang malinis niya ang pangalan ng kanyang ama. 8 taon na ang lumilipas, nang magkaroon ng monster wave outbreak sa lungsod ng Sierra, at ito ang naging pinakamalaking trahedya na nangyari sa kasaysayan ng Xena. Tanging ang ama lang ni Zhou Fan na si Zuhui ang nag-iisang nakaligtas sa trahedyang ito. Ayon sa ginawang investigasyon, umalis daw sa lungsod ng Sierra si Zuhui noong nangyayari ang paglusob ng mga halimaw. At dahil ang hindi autorisadong pagtakas sa tungkulin ay isang krimen, kinilala bilang isang traidor si Zuhui at hinatulan ng kamatayan. Sa pagsasaalang-alang ng mga merits ni Zuhui at mga magagandang nagawa niya noon, ay binigyan siya ng 10 taon na pagkakakulong bago tuluyang patayin. Halos 8 taon nang dala-dala ni Zhou Fan ang pagkilala sa kanya bilang anak ng isang traidor. Dahil doon ay pinaalis siya sa pinapasukan niyang paaralan. Wala ring tumatanggap sa kanya tuwing mag-a-apply siya sa isang trabaho. Maging ang pagbibigay niya ng dugo ay tinanggihan din ng mga ospital dahil nasa dugo niya raw ang pagiging traidor. Nagawang tumagal ni Zhou Fan sa ganoong sitwasyon dahil umaasa pa rin ito na malilinis niya ang pangalan ng kanyang ama. Tumugon si Zuhui sa kanyang anak at sinabing wala na raw siyang sasabihin tungkol sa nangyari noon at tanggap na raw niya ang naging hatol sa kanya. Pinayuhan din ito si Zhou Fan na umalis na ng lungsod at baguhin ito ang kanyang pangalan upang makapamuhay ito ng maayos. Sinabi rin ni Zuhui na isipin na lang daw ni Zhou Fan na wala siyang ama na kagaya niya. Hindi nga raw madali ang mabuhay bilang isang anak ng taong nagtraidor sa sarili nitong bayan. Napahampas si Zhou Fan sa lamesa at sinabing hindi nga raw siya nakikinig sa mga sinasabi ng iba. Bilang anak nga raw ni Zuhui ay mas alam niya kung anong klase ng tao ang kanyang ama. Matapos makausap ang kanyang ama ay lumabas na ng presinto si Zhou Fan. Napansin ng 2 lalaki ang paglabas nito. Nilapitan ng mga ito si Zhou Fan at tinawag nila itong anak ng isang traidor. Ipinaalam nila sa kanya na sa tuwing bibisita raw ito ay kailangan na nitong magbayad ng 3 beses na mas malaki sa dati niyang binabayaran. Nagtaka si Zhou Fan kung bakit 3 beses na ang itinaas nito. Nagtanong siya kung ano raw ang dahilan. Sumagot naman ang isang lalaki na desisyon daw ito mula sa mas nakatataas sa kanila. Mabait pa nga raw sila dahil hinahayaan nilang dumalaw si Zhou Fan kahit na anak ito ng isang taksil ng kanilang bayan. Natahimik si Zhou Fan sa narinig niya, paano raw nangyari na ang kanyang ama na laging nagbubuwis ng buhay at tumutulong ng taos-puso sa bayan ay maaakusahan na isang traidor. Nakakaramdam man ng galit si Zhou Fan pero pinigil nito ang kanyang sarili. Pagkaalis ni Zhou Fan ng istasyon ay nangako ito sa kanyang sarili na ibubunyag niya raw ang buong katotohanan at palalayain niya sa kulungan ang kanyang ama. Habang naglalakad ay iniisip ni Zhou Fan ang biglaang pagtaas ng halaga ng kanyang babayaran sa tuwing dadalaw siya sa kanyang ama. Hirap na nga raw siyang makahagilap ng pera tapos tumaas pa ito ngayon ng 3 beses. Si Zhou Fan ay nakakatanggap lang ng pera sa pamamagitan ng pagtatrabaho at pagtataya nito ng kanyang buhay bilang isang Starfall Warrior Reserve sa isang mercenary guild. Ang bawat mamamayan ay may espesyal na relo sa kanilang kamay na nagpapakita ng kanilang mga pangunahing katangian. Ang isang opisyal na Starfall Warrior ay hindi bababa sa 10 puntos ang lahat ng kategorya ng kanyang stats. Ang Mind Stats at Agility Stats lang ni Zhou Fan ang umabot sa 10 puntos. Kaya ang kanyang movement speed at reaction speed ay mas mabilis ng kaunti kaysa sa normal na tao. Halos kalahating taon na nga raw simula nang tumigil sa pagtaas ang kanyang physique at strength stats. Iniisip ni Zhou Fan kung paano siya makakakuha ng mas maraming pera, kaunti nga lang daw ang kinikita niya bilang isang Starfall Warrior Reserved. Kapag nga raw kinaltas pa ang mga gastusin niya sa araw-araw ay sakto lang ang natitira dito sa dating halaga ng kanyang pagdalaw. Hinawakan ni Zhou Fan ang suot-suot niyang kwintas. Ang kwintas nga raw na ito ay nag-iisang bagay na kanyang pag-aari, na tingin niya ay may malaking halaga. Regalo nga raw ito sa kanya ng kanyang ina sa pagdiriwang niya noon ng kanyang kaarawan.
Gawa nga raw ito sa meteor fragment na bumagsak mula sa kalawakan, kaya malaki-laki rin daw ang halaga nito. Nag-iisip si Zhou Fan kung ibebenta niya ba raw ang item na ito. Hanggang sa sinampal niya ang kanyang pisngi at sinabi niya sa sarili niya na ano ba raw ang iniisip niyang ito. Maghahanap na nga lang daw siya ng mas mataas na misyon sa Mercenary Guild. Nagtungo si Zhou Fan sa Mercenary Hall sa lungsod ng Zulu. Pagkapasok niya ay sari-sari na agad na panglilibak ang narinig niya sa mga taong nasa loob. 3 taon na nga raw simula nang maging isang awakened si Zhou Fan, pero hanggang ngayon daw ay ito pa rin ang pinakamahina sa lahat ng Starfall Warrior Reserve. Kung ano-ano pa ang narinig ni Zhou Fan, pero hindi niya napinansin ang lahat ng mga ito at dumiretso lang siya sa paglalakad. Nung makarating na siya sa tamang lugar ay binuksan niya ang pinto ng isang kwarto. Doon ay nakita niya ang isang kalbo na matandang lalaki. Kahit hindi niya ito kamag-anak ay Uncle Fatty ang tawag ni Zhou Fan sa matandang lalaki. Pumasok si Zhou Fan sa loob ng kwarto at pangiting nagsabi kay Uncle Fatty na ihanap siya nito ng E-rank mission na nababagay sa kanya. Binatukan naman ng matandang lalaki si Zhou Fan at sinermonan nito na Uncle Gao ang itawag nito sa kanya. Biniro rin nito si Zhou Fan na gusto ba raw nitong mapatalsik sa Mercenary Guild. Nagsindi ng tabako si Uncle Gao at sinabing sa lakas raw ni Zhou Fan ay parang nagpapakamatay ito sa pagpasok sa kuta ng mga E-rank na halimaw. Kahit pangaraw sa kuta ng mga F-rank monster ay kailangang opisyal na Starfall Warrior ang isang awakened para maprotektahan nito ang kanyang sarili. Maswerte na nga raw si Zhou Fan at hanggang ngayon ay buhay pa rin ito sa pagsama sa mga F-rank mission. Pinaalala rin ni Uncle Gao na isa lang daw Starfall Warrior Reserve si Zhou Fan, kaya wala nga raw itong kakayahan na makaligtas sa mga E-rank monster. Sumagot naman si Zhou Fan na alam niya raw ito, pero wala na nga raw siyang pagpipilian pa. Natigilan si Uncle Gao sa sinabi ni Zhou Fan kaya pinakinggan niya kung ano ang dahilan nito. Matapos malaman ang rason ni Zhou Fan ay naglabas si Uncle Gao ng isang E-rank commission post. Naghahanap nga raw sila ng isang scout at malaki rin ang ibabayad ng mga ito. Pinaalalahanan ni Uncle Gao si Zhou Fan na mahirap daw ang misyon na ito, dahil isa raw itong E-rank monster den clearing mission. Hindi makapaniwala si Zhou Fan matapos mabasa ang nilalaman ng misyon at ang halaga ng ibinabayad ng mga ito. Makakakuha nga raw siya ng $3,000 kapag nagampanan niya ang pagiging scout sa loob ng misyon. Lumapit si Zhou Fan kay Uncle Gao at lubos na nagpasalamat. May pagkatsundre si Uncle Gao kaya nakatanggap ng bukol sa ulo si Zhou Fan. Sinabi ni Uncle Gao na hindi raw ordinaryong grupo ang sasamahan ni Zhou Fan kaya dapat daw ay lagi itong alisto. Nung kinahapunan ay nagpunta na si Zhou Fan sa lokasyon kung saan sila magtatagpo ng kanyang mga kaparty. Sinigurado ni Zhou Fan na handa at maayos ang mga item at weapon na gagamitin niya sa kanyang misyon. Sa mga E-rank monster den clearing mission, madalas na ang mga miyembro ng isang party ay mga ganap na Starfall Warrior na umaabot hanggang sa novice rank. Naisip ni Zhou Fan na kailangan niya nga raw gampanan ng maayos ang kanyang trabaho bilang isang scout upang mabayaran din siya ng maayos. Nung makita ni Zhou Fan ang mga awakened na makakasama niya, ay naisip nito na mukhang sa pagkakataong ito raw ay siya naman ang mabubuhat. Napansin ng babaeng may pink na buhok ang pagdating ni Zhou Fan. Ito na nga raw yata ang taong inirekomenda ni Uncle Gao. Humarap kay Zhou Fan ang lahat ng mga makakasama niya sa misyon. Naglakad papalapit sa kanya ang babaeng may pink na buhok at nagpakilala ito na siya raw si Mo Yinye, ang tumatayong leader ng kanilang party. Natulala naman si Zhou Fan sa ganda ni Mo Yinye, sa dala pala nitong sandata at mga suot na kagamitan. Ang binibining araw na ito ay isang intermediate rank Starfall Warrior. Mula sa ibaba hanggang sa itaas na suot ni Mo Yinye ay puno ito ng mamahaling item. Mas namangha pa si Zhou Fan nang mapagtanto nito na gawa sa Monster Core ang dalang espada ng dalaga, isang araw itong Starfall equipment. Kung tama nga raw ang natatandaan niya, ang mga intermediate rank Starfall Warriors lang ang maaaring gumamit ng Starfall equipment. Ang Monster Core ay nakukuha lamang sa katawan ng mga halimaw. Hindi lahat ng halimaw ay naglalabas nito. Sinasabing sa 1,000 halimaw ay isa lang ang maaaring maglabas ng Monster Core.
Kaya ganun na lang kataas ang halaga ng bagay na ito. Ang Starfall equipment ay mga importanteng item na nagagawa gamit ang Monster Core. Napapataas nito ng malaki ang lakas ng Starfall Warrior na siyang gumagamit nito. Tinatawag na Intermediate Rank Starfall Warrior ang isang Awakened kapag umabot na ang lahat ng stats nito sa 40 o higit pa. Hindi makapaniwala si Zoe Fan na ang binibini na halos kasing edad niya lang ay nagtataglay ng ganoong lakas. Ang mga Intermediate Rank Starfall Warrior nga raw na wala pang 20 taon ay tinatawag na genius. Naisip ni Zoe Fan na napakalaking araw ng agwat ng lakas ni Mo Yinye kaysa sa kanya. Hindi niya nga raw alam kung gaano katagal ang kanyang aabutin bago niya marating ang lebel ni Mo Yinye. Lumapit si Zoe Fan sa dalaga at sinabing siya raw ang mercenary na inirekomenda ni Uncle Gao. Iniabot ng ating bida ang kamay niya at nagpakilalang siya raw si Zoe Fan. Pagkabanggit ni Zoe Fan ang kanyang pangalan ay naisip niya na sana raw ay hindi nito mapansin ang kanyang apelyido dahil baka raw magkaroon pa siya ng problema. Tatanggapin na ni Mo Yinye ang kamay na inaabot ni Zoe Fan sa kanyang pagpapakilala. Nang bigla siyang unahan ng isang mayabang na lalaki sa pakikipagkamay kay Zoe Fan. Parehas na nagulat si Zoe Fan at Mo Yinye sa pagsingit nito. Sinabi ng mayabang na lalaki, na ito raw pala ang pangpain na inirekomenda ng Mercenary Guild. Naging seryoso si Zoe Fan dahil hindi nito nagustuhan ang pagtawag sa kanya ng pangpain. Hindi agad bumitaw ang mayabang na lalaki at mas hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kamay ni Zoe Fan. Higit na mas mataas ang stats ng mayabang na lalaki kaya pinagpawisan si Zoe Fan sa sakit ng pagkakahawak nito. Pinagpatuloy pa rin ng mayabang na lalaki ang pagpisil sa kamay ni Zoe Fan kaya nagsalita na ang isa nilang kagrupo. Tinawag nitong Moze ang mayabang na lalaki at sinabing tumigil na raw ito. Sinabihan ng matandang lalaki na may daladalang malaking shield si Moze na hindi ba raw ito nahihiya sa ginagawa niyang pambubuli sa isang Starfall Warrior Reserve. Bumitaw na si Moze sa kamay ni Zoe Fan, tumawa ang mayabang na si Moze at sinabing wag daw ang mga itong mag-alala dahil nagbibiro lang naman daw siya. Sa higpit ng ginawang pagpisil ni Moze sa kamay ni Zoe Fan ay alam niya na hindi lang ito isang biro, mukhang kinukursunada nga raw siya nito. Biglang naghagis ng isang papel si Moze papunta sa direksyon ni Zoe Fan at sinabing basahin daw nito ang laman ng kontrata. Kapag wala na daw itong tanong ay maaari na itong pumirma. Hindi inasahan ni Zoe Fan ang paghahagis ng papel ni Moze na direktang tatama sa kanyang mata. Kahit biglaan at napakabilis ng ginawang ito ni Moze ay nasalo pa rin ni Zoe Fan ang papel na inihagis sa kanya. Ikinagulat ng mga makakaparty ni Zoe Fan ang ginawa niyang iyon. Naisip ni Moze na mabilis nga raw ang reaction speed nito. Ganun din ang napansin ni Mo Yinye, ayos nga raw ang pagiging alerto ni Zoe Fan. Maging ang lalaki na may dalang malaking shield ay naisip na sakto nga raw si Zoe Fan bilang scout sa kanilang misyon. Nanginginig ang kamay na ipinansalo ni Zoe Fan, naisip niya na muntikan na nga raw ito. Ganito raw pala ang lakas ng isang novice rank Starfall Warrior. Kapag naging novice rank Starfall Warrior na ang isang awakened ay nagkakaroon ang mga ito ng kakayahan na pansamantalang patigasin ang isang bagay gamit ang kanilang kapangyarihan. Matapos masaksihan ang reaction speed ni Zoe Fan ay sinabi ni Mo Yinye na karapat-dapat nga raw ito upang maging kanilang scout. Hindi nga raw nagkamali ng pagpili si Uncle Gao. Tinawag ni Mo Yinye ang lalaki na may dalang malaking shield na Uncle Mo, at sinabing ito na raw ang magpaliwanag kay Zoe Fan. Sinabi ni Uncle Mo na sa hunting regulation nga raw ay bawal sumali ang isang Starfall Warrior Reserve sa mga E-rank monster hunting na misyon. Kaya nga raw nagdala sila ng kontrata na para lang kay Zoe Fan. Kung wala raw itong problema sa kontrata ay pumirma na raw ito. Inobserbahan ni Zoe Fan ang kanilang grupo, bukod nga raw sa kanya ay 6 pa ang makakasama niyang miyembro. Mas marami nga raw sa mga ito ang novice rank Starfall Warrior at may suot ang mga ito na maaayos na kagamitan. Sa 6 nga raw na makakasama niya sa party ay may 2 intermediate rank Starfall Warrior. Bawat isang araw sa mga ito ay mayroong Starfall equipment. Naisip ni Zoe Fan na sa team nga raw na mayroon sila, magiging madali lang sa kanila ang pag-ubos sa lahat ng mga E-rank monster sa kanilang misyon.
Tuwang-tuwa si Zoe Fan habang tinitingnan ang $3,000 na makukuha niyang reward sa gagawin nilang misyon, mukhang mabubuhat nga raw siya ng mga kasamahan niya at kikita pa siya ng malaking pera. Bilang mas matanda at mas maraming karanasan sa grupo ay ipinaalala ni Uncle Mo na tingnan daw ng lahat ng maayos ang kanilang mga equipment. Matapos ang kanilang paghahanda ay nagsimula ng maglakad ang grupo na kinabibilangan ni Zoe Fan patungo sa E-Rank Monster Den area. Ang Monster Den ay ang lugar kung saan naninirahan ang iba't ibang klase ng halimaw. Nung magkaroon ng napakalaking pagbabago sa mundo, ang mga panglabas na lugar na tinitirhan ng mga tao ay pinugaran ng samut-saring halimaw. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga ordinaryong tao ang magpunta sa mga ganoong lugar. Ang mga armas na kalimitang ginagamit ng mga tao ay hindi halos tumatalab sa mga mutated monster. Ang iba pa nga sa mga halimaw na ito ay kayang mag-absorb ng bala at mga nakakalasong bagay upang lalo pa silang makapagpalakas. Gayunpaman ay nakagawa ang mga tao ng paraan upang labanan ang mga halimaw. Ang mga parte ng katawan ng mga halimaw na napapatay nila, ay ginagamit ng mga blacksmith bilang materyales upang gawing sandata na may kakayahan na makapinsala at makapatay sa iba pang halimaw. Ang mga baril at modernisasyong armas ay napalitan ng mga sinaunang sandata na gaya na lang ng mga kalasag at espada. Kaya ganoon na lang ang taas ng presyo ngayon ng mga monster parts, naging para na itong simbolo ng kayamanan at lakas ng mga high-leveled Starfall warrior. Nagpunta ang party ni Zoe Fan sa City X E-Rank Monster Den. Dati itong tirahan ng napakaraming tao pero ngayon ay puno na ito ng mga halimaw at tinuturing na itong mapanganib na teritoryo. Nagtago sa likod ng isang pader si Zoe Fan sa pagmamasid nito sa paligid. Nakita niya ang isang naglalaway na halimaw na parang isang mutated amphibian. Naisip ni Zoe Fan na dito nga raw pala nagmumula ang kakaibang tunog na kanina pa nilang naririnig. Ang mga halimaw na nakikita niya ay mga E-Rank monster na kilala sa tawag na fish lizard. Mga mutated amphibious na halimaw ang mga ito na may makakapal at matitigas na kaliskis, at may matatalas na pangil na kayang tumagos sa mga bakal. Biglang napalingon ang isang fish lizard sa direksyon kung saan nagtatago si Zoe Fan. Sa mga sandaling iyon ay nakahanda na si Zoe Fan para atakihin ang halimaw na ito. Gamit ang kanyang pana ay pinuntiryang maigi ni Zoe Fan ang ulo ng nakatingin sa kanyang halimaw. Sa tukoy ng pag-atake nito ay sa mismong mata ng halimaw niya ito matatamaan. Ipinikit ng halimaw ang mata nito dahil hindi na niya maiiwasan ang palaso na tatama sa kanya. Tumama sa mata ng fish lizard ang pag-atake ni Zoe Fan, pero tumalbog lang ito dahil sa kapal at tigas ng balat nito. Nagalit ang fish lizard na inatake ni Zoe Fan at humiyaw ito ng napakalakas. Narinig ng napakaraming halimaw ang pagsigaw nito kaya sunod-sunod silang umatake papunta sa direksyon ni Zoe Fan. Mabilis na tumakbo papalayo si Zoe Fan, habang tumatakbo ito ay naisip niya na nagtagumpay raw siya sa paghila sa maraming monster. Habang nagpapahabol si Zoe Fan sa napakaraming fish lizard ay bigla itong nabahala. Napareklamo ito dahil napakabilis daw ng mga fish lizard kumpara sa nakalagay na impormasyon na ibinigay sa kanila ng kanilang intel. Nagpatuloy sa pagpapahabol sa mga halimaw si Zoe Fan hanggang sa makarating ito sa loob ng isang gusali. Habang nagmamadali sa pagtakbo ay iniisip nito ang mga katangian ng fish lizard. Ang mga halimaw nga raw na ito ay may napakatigas na kaliskis na bumabalot sa buo nilang katawan. Napakatalas nga rin daw ng pangil ng mga ito na kayang tumagos kahit pa sa isang bakal. May mahahaba nga rin daw itong kuko at nakakaya nitong mamuhay sa katubigan at kalupaan. Napakabilis nga rin daw ng mga fish lizard, bilang isang araw Starfall warrior reserved. Kung hindi nga raw siya pamilyar sa lugar at sa mga ganitong halimaw, malamang nga raw ay patay na siya simula pa lang nung makita siya ng mga ito. Inatake ng isang fish lizard si Zoe Fan gamit ang dila nito. Nagawa namang makaiwas ni Zoe Fan sa ginawang pag-atake ng halimaw. Ang mga halimaw pa lang ito ay may kakayahan na pahabain at gawing sandata ang kanilang mga dila. Habang iniiwasan ni Zoe Fan ang mga pag-atake ng isang fish lizard ay iniisip nito na atakihin ang humahabol sa kanyang halimaw. Naghahanap nga lang daw siya ng tamang oportunidad upang atakihin ang kahinaan nito. Noong sumala ulit ang pag-atake ng isang fish lizard ay agad na lumabas si Zoe Fan sa kanyang pinagtataguan.
Tiningnan niyang maigi ang kahinaan ng fish lizard at nilagyan niya ng 3 araw ang gamit niyang pana. Naisip niya na ito na nga raw ang tamang pagkakataon. Ayon nga raw sa kanilang intel, ang kahinaan daw ng mga fish lizard ay ang mga mata nito at ang mahaba nitong dila. Tumama ang 3 araw na ginamit na pang-atake ni Zhou Fan sa dila ng fish lizard. Nakaramdam ng pagkatuwa si Zhou Fan dahil tinamaan niya nga raw ito. Naisip niya na kahit nga raw pala ang isang kagaya niya na Starfall Warrior Reserve ay maaaring mapakinabangan sa pakikipaglaban sa mga E-rank monster, basta maging pamilyar lang daw sila sa mga katangian ng mga makakaharap nilang halimaw. Nung una ay napakalalim ng pagkakabaon ng mga palaso na tumama sa dila ng fish lizard. Dahan-dahan na nahuhugot ang mga palaso na nasa dila ng halimaw, hanggang sa tuluyan ng nabalewala ang ginawang pag-atake ni Zhou Fan dahil tuluyan na itong naalis. Hindi malaman ni Zhou Fan ang mararamdaman niya noong makita niyang ganoon lang kadali na alis ng fish lizard ang mga arrow na kanyang ginamit. Galit na sumugod ang fish lizard papunta kay Zhou Fan, habang nangyayari ito ay naisip niya na hindi raw pala gagana ang mga normal na sandata sa mga ganitong halimaw kahit natamaan niya ang kahinaan nito. Muling naiwasan ni Zhou Fan ang ginawang pag-atake ng fish lizard. Sa talas at lakas ng kuko ng fish lizard ay nasira nito ang sahig na dating kinatatayuan ni Zhou Fan. Napapaisip siya kung ganito ba raw talaga ang lakas ng isang E-rank monster. Napakabilis nga rin daw nito na halos laging muntika na siyang tamaan. Napapaisip siya kung doon na ba raw siya mamamatay. Tumakbo si Zhou Fan ng mabilis hanggang sa makakita ito ng labasan. Sa may itaas naman ay tumalon ng napakataas ang isang fish lizard upang sunggaban si Zhou Fan. Nagawang makalabas ni Zhou Fan bago pa siya tamaan ng pag-atake ng fish lizard. Naisip niya na sinuwerte nga raw siya ngayon, halos muntika na nga raw siyang mamatay. Mukhang ang ordinaryo niya raw na mga arrow ay magagamit niya lamang sa paghila sa mga halimaw. Hindi nga raw ito sapat para makapinsala at masugatan niya ang mga fish lizard. Kung mayroon nga lang daw siyang arrow na gawa sa E-rank monster parts, baka nga raw magawa niyang makapatay ng mga low-level monster ng mag-isa lang. Kaso nga lang daw ay sayang ang pera na gagamitin niya kapag bumili siya ng mga ganoong palaso. Nakakita ulit ng isang butas si Zhou Fan, nakasunod pa rin sa likuran niya ang napakaraming halimaw. Pagpasok nito sa butas ng isang pader ay humiyaw ito na naroon na raw ang mga fish lizard. Sa loob ng pader na iyon ay nag-aabang ang 6 na kasamahan ni Zhou Fan sa kanyang misyon. Pagkalampas nito sa kanyang mga kaparty, ay sinabi ng matandang lalaki na kilala natin sa tawag na uncle mo na magsihanda na raw ang lahat sa kanilang pakikipaglaban. Sa lakas ng mga nagdatingan na fish lizard ay nawasak ng mga ito ang pader na dinaanan ni Zhou Fan. Agad na ginamit ni uncle mo ang malaki niyang shield upang harangan ang kauna-unahang fish lizard na umatake sa kanila. Ang totoong pangalan ni uncle mo ay Mo Hanho, 35 taon ang edad nito at isa itong intermediate rank Starfall Warrior. Inilabas ni Mo Yinye ang kanyang Starfall equipment. Sa tulong ng espadang ito ay mabilis niyang napatay ang isang fish lizard na sumugod sa kanya. Si Mo Yinye ay isa na ring intermediate rank Starfall Warrior kahit na napakabata pa nito sa edad na 18 taon. Nakipaglaban din sa mga fish lizard ang 4 na novice rank Starfall Warrior kabilang na ang mayabang na si Mo Ze. Naisip ni Zhou Fan na ganito nga raw pala makipaglaban ang isang party na kayang kumuha ng isang E-rank mission. Mas madali nga raw ngayon ang kanyang trabaho. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ang party na kinabibilangan ni Zhou Fan hanggang sa napatay na ni Mo Yinye ang kahuli-hulihang fish lizard. Nung mahati sa dalawa ang katawan ng isang fish lizard ay pinuri ni Mo Ze si Mo Yinye dahil sa pinakita nitong lakas sa pakikipaglaban. Hindi ng mga ito alam na nakakagalaw pa ang halimaw na huling inatake ni Mo Yinye. Kahit putol na ang katawan ng halimaw ay nagawa pa rin itong sumugod. Napansin ni Zhou Fan ang pagsugod ng nag-aagaw buhay na fish lizard. Sinabi ni Mo Ze na ito nga raw ang counter-attack ng mga malapit ng mamatay na E-rank monster. Hindi inasahan ng kanilang party na makakaatake pa ang fish lizard. Sinabi ni Mo Ze na magsilayo raw sila sa halimaw dahil mapanganib daw ito. Bigla namang tinulak ni Mo Ze si Zhou Fan upang gawin itong panangga sa pasugod na halimaw. Naisip ng mayabang na ito na ganito naman daw talaga ang silbi ni Zhou Fan sa kanilang grupo.
Halos malapit na sa mukha ni Zofan ang bibig ng nag-aagaw buhay na halimaw. Bago pa siya makagat ng halimaw ay ipinadyak nito ng malakas ang kanyang paa. Sa ginawa niyang iyon ay naiwasan niya ang pag-atake ng halimaw sa pagkakatalsik ng kanyang katawan sa kabilang direksyon. Inihanda ni Zofan ang isa pa niyang sandata na nakalagay sa kanyang kaliwang kamay. Kailangan niyang unahan ang fish lizard bago pa siya ulit nito maatake. Tumama sa mata ng halimaw ang isang maliit na palaso na nagmula sa sandata ni Zofan. Sa pagkakataong ito ay hindi na napapikit ang inatake niyang halimaw at direkta na niya itong tinamaan. Sa paghiyaw ng fish lizard sa sakit ng nabulag niyang mata ay sumulpot naman sa tabihan nito si Mo Yinye na hawak ang kanyang espada. Hanggang sa inatake na ni Mo Yinye ang fish lizard at doon na tuluyang nagwakas ang buhay nito. Habang pinangtataklob ni Zofan ang kanyang braso upang hindi matalsikan ng dugo ng halimaw ang kanyang mukha, ay nakarinig siya ng notification na nagawa raw niyang makapatay ng E-rank monster sa unang pagkakataon. At doon na magsisimula ang pag-activate ng kanyang system. Napahawak si Zofan sa kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Napapaisip siya kung ano raw ang tunog na narinig niya at kung hallucination niya lang ba raw ito. Inutusan ni Mo Yinye si Moze na alisin raw nito ang mga halimaw doon at tingnan kung may laman ang mga ito na monster core. Umalma si Moze sa inutos sa kanya ni Mo Yinye na paglilinis sa katawan ng mga halimaw dahil hindi naman daw siya ang may trabaho nito. Kinabahan si Moze nang mapansin nito ang galit sa mga mata ni Mo Yinye. Akala nga raw yata ni Moze ay hindi alam ni Mo Yinye ang ginawa niya kay Zofan. Lumipas ang oras at sumapit na ang gabi. Nagsindi sila ng apoy sa gitna ng lugar na kanilang pagpapahingahan. Lumapit si Mo Yinye kay Zofan at binigyan niya ito ng makabagong uri ng rasyon. Makakatulong nga raw ito upang mabilis na bumalik ang lakas ni Zofan. Pinuri rin ni Mo Yinye si Zofan, isang araw itong magaling na scout para sa kanilang team. Nagpasalamat si Zofan sa pagpuri sa kanya ni Mo Yinye at sa bagay na ibinigay nito. Naisip niya na hindi nga raw pala ito soplada gaya ng kanyang pag-aakala. Nainis naman si Moze sa nakikita niyang pag-uusap ng dalawa. Amoy pangaraw niya sa kanyang katawan ang nilinis niyang bangkay ng halimaw. Tinawag ni Moze si Zofan at sinabihan niya ito, na bilang isang pangpain at panangga ay magaling nga raw ito na maghatak ng maraming halimaw. Nakakalungkot nga lang daw na hindi nito magagawang maging isang intermediate rank Starfall warrior dahil sa hina ng katawan nito. Sinabi rin ni Moze na para nga lang daw kumita si Zofan ng pera ay kailangan pa nitong maging panangga at magpabuhat sa iba. Hindi nagustuhan ni Mo Yinye ang mga sinasabi ni Moze kaya sinabihan niya ito na tumigil na raw ito sa pagsasalita. Nagtawanan ang iba pa nilang kasamahan noong masabi ni Moze na pasensya dahil nasabi niya raw ang katotohanan. Nakangiting sinabihan ni Mo Hanho si Zofan na wag raw nitong pansinin si Moze, mahilig lang daw talaga itong magbiro. Naisip ni Zofan na mukhang mabuting tao naman daw si Mo Hanho. Ang problema niya nga lang daw ay si Moze, alam niya raw ang intensyon nito noong tinulak siya nito kanina sa bibig ng halimaw. Bilang isang Starfall Warrior Reserve ay trabaho ni Zofan na magbantay at magmasid sa kanilang paligid. Sa paglalakad niya ay sumama sa kanya ang isa sa kanyang mga kaparty. Sinabi ni Zofan kay Mo Yinye na matulog na raw muna ito at siya na raw ang magbabantay. Tungkulin niya nga raw ito lalo na't wala naman daw siyang masyadong maitutulong sa pakikipaglaban. Sumagot naman si Mo Yinye na mula nga raw sa kanilang kontrata, kailangan daw na 2 tao ang magkasama na magpatrol at magbantay. Sinusunod niya lang naman daw ang nakalagay sa kontrata. Sinabi ni Zofan na napansin niya raw na sa pagsasalita ni Mo Yinye ay nanggaling ang mga ito sa lungsod ng Juliet. Tinanong niya kung ano raw ang ginagawa ng mga ito sa E-rank monster den sa lungsod ng Zulu. Sumagot naman si Mo Yinye na parte raw kasi ito ng pagsubok ng kanyang pamilya. Ito naman ang nagtanong kay Zofan kung ano raw ang ginagawa nito sa ganoong lugar. Napakamapanganib nga raw ng lugar na ito kung ibabatay sa lebel ng lakas ni Zofan. Ipapaliwanag na ni Zofan kung ano ang dahilan niya sa pagpunta doon, nang bigla siyang napatigil sa pagsasalita. Nagulat si Zofan at Mo Yinye sa biglaang pagkabiyak ng lupa kung saan sila nakatayo. Kinabahan ang dalawang ito sa sunod na mangyayari sa kanila.
Tuluyan ang nagkaroon ng butas sa gitna ng lupa at doon ay magkasabay na nahulog sina Zhou Fan at Mo Yingyue. Sinubukan ni Zhou Fan na humanap ng mahahawakan pero nabigo siya na magawa ito. May lumapit na lalaki sa gilid ng butas kung saan nahulog ang dalawa. Hindi isang aksidente ang nangyari kina Mo Yingyue at Zhou Fan, dahil may tao doon na nagplano nito.